Hello, magandang araw po sa inyong lahat. It's Wednesday, January 31st. Palis na po ako sa work. Actually, I'm supposed to leave at 4:30, 4:46 na ho. Kasi hindi nag-work yung computer ko, so merong IT doon. Kung may matutulong ako doon, I could stay, but wala naman daw ako magagawa. So, maghihintay na lang ako ng phone call in case na kailangan i-FaceTime. Baka makuha sa FaceTime yung swertehin. So, biyahe na po ako. See you later. So, ngayon medyo traffic pag uwi na. It's been a good day. Yun nga lang yung aking computer hindi nagko-cooperate. Today, the temperature outside is 5, so warmer. This is quite thick for the temperature. Yung naging trabaho ko sa daycare, masaya din yun eh. Middle of the day or sa morning, kahit snow, lalabas namin yung mga bata. Ang gaganda, ang cute nila. Alam nyo, mahirap sa daycare, sa akin in my case, pag-aalis na yung bata. Kasi yung room ko, baby to toddler. Ang nangyayari, na-attach ako masyado dun sa bata eh. Imagine mo, alagaan mo yung bata. Meron dun pinaka-youngest, 6-month-old. Imagine mo pag naging na siya, halimbawa, yung pamilya nila lumipat na ng ibang lugar, ganyan. Na kailangan ng ilipat na ng daycare, or kung nyari yung bata, so to speak, gumraduate na doon sa room namin at lilipat na sila ng ibang place kasi nga mag-aaral na sa school. Yun ang sometimes may nakakita nga sa akin. Mahagulgul ako doon sa Kasi meron dong batang cute na nandun ako nung nag-i-start siya, as in sa akin lang siya lumalapit kasi takot na takot siya kasi nga parang first day of school, ganyan ang effect. Last day niya na yon. So I think the day after, when I was cleaning her cubby, iyak talaga ako. Iyak ako ng iyak. May nakakita sa akin. Sabi niya, "Are you okay?" "I'll be okay." Kasi naging sobrang attachment doon sa mga bata. Yun nga, si baby A. Sobra ako na-attach sa kanya na nung umalis na siya. Parang ang mahirap. Kasi unlike halimbawa, kunwari pamangkin mo or anak mo, iba may say ka kung saan siya pupunta or madadalaw mo pa siya. Sa daycare iba di ba? Wala ka nang say. So aalis na sila, iwan ka na. So 6-month-old pa lang inaalagaan mo na. Pagdating ng 3 or 4 aalis na siya, di ba? Yun ang malungkot. Kasi ako maano ko sa baby maternal yata ako Sabi ko sa mga pamangkin ko, hindi ako maternal. Kasi mga pamangkin ko, nagluluto sila sa bahay. Kunwari, kululutuan ni Isabel, kunwari. Yung mga meat eaters, tapos siyempre nakahiwala yung pagkain ko. So meron kaming group chat. Tapos lilokohin namin kung sino nagluto. Uy, maternal. Pag naman si Aniel, uy, paternal. Sa toddler room naman, ang challenges naman doon, toilet training. As in, tatanggalin, for the very first time in their life, tatanggalin mo yung diaper na. Imagine nyo yung naka-snow pants, walang diaper, na hindi sila sanay ng ganong walang diaper. Ayun, nagpupupo sila doon sa kanilang snow pants, tapos nagwiwiwi sila doon sa kanilang snow pants and yung mga underwear nila. Rewarding kasi parang imagine mo yung convenience sa mga parents na hindi na sila lalagyan ng diapers pag matutulog sila, yung mga ganon. Masaya sa daycare, tsaka quite physical yung trabaho. Pero nung nag-stop na ako mag-work dun sa daycare, a few 3 years after that, nagkaroon ako ng thyroidectomy. Parang timing kasi hindi na ako makakanta kasi sa daycare kasi meron parang sessions kami doon na part nung curriculum, so to speak, yung kakantahan kayo ng mga bata.
So nandito na po ako, malapit na po ako sa aming bahay, sa aming apartment. So mamaya po ulit, kwentuhan ulit. Hello, good morning po sa inyong lahat. Guess where we are right now? Scarborough Town Center. Naalala niyo yung kwento ko na dito kami binagsak yung aming first week sa Canada. Well, cameraman, pakipan doon. Yan. Tinaninanin. Yan, doon. Tsaka dito rin sa kabila. Diyan kami nakastambay. Tapos dito kami sa mall lagi. Dito yung sinasabi kong minamit akong Filipina na nagbigay sa akin ng mga odd jobs na nag-sustain sa akin for a while para may pamasahe, pambili ng pagkain, etc. So dito yon. Halika, pasok tayo. Come on. Exit pala. Ang tagal ko na kasi rito hindi pumupunta eh. Ito entrance ng STC, Scarborough Town Center. Marami na mga nagbago rito. So they open at 10 o'clock, Sunday 11. Ito po yung Scarborough Town Center. Actually, I hate malls. Hindi ako mahilig mag-mall. Ay, tinan mo, cargo pants, oh. Natin ko magkano? $25. Actually, ayaw kong pupunta ng malls kasi very crowded. Lalo na rito sa Scarborough Town Center. Very crowded. Pakita ko sa inyo yung food court kung saan nakastambay ako lagi. Dito yun eh. Parang nawala na yata yung food court. Ay, nagsasalita ka. Yung narinig po nyo, cameraman po yun. Gustong umextra sa vlog ko. Si May. Thank you, May. Thank you for holding the phone. So, dati noon, itong area na to, punong-puno ng chairs yan. Jollibee, oh. May Tim Hortons. May Tims dito. Okay. Nung huling punta ko dito, cameraman, you know, ito ano yan. Nandyan ang Tims, nandyan ang Potato Corner. Parang iba na. So ngayon, ito na yung Tims, nandito na siya. So yung food court nila binaba pala dyan. Ayun na siya, oh. Dati nandito yan eh, dito sa level na to. So, ganun na po katagal hindi ako pupunta ng Scarborough Town Center. Tingnan niyo yung Jollibee, wala pang tao. So yan. Hindi kayo bibili? So dito, may upuan dito eh, just sa may tapat ng Gap, dyan. Diyan ko kinakain yung peanut butter sandwich ko. Tapos nga may lumapit sa akin na Pilipina, pinansin niya na, napansin niya siguro na may baon ako sa food court. So kaya tinanong ko siya agad, sabi ko, ate, meron ba kayong alam na trabaho? Yung pala, nagbibigay siya ng mga odd jobs. Siguro on the lookout din siya sa mga Pilipino na katulad ko. So dito,
Siguro mga 1 week, 2 weeks yan. Paikot-ikot lang ako dito. Sa mga buses, tinatanong ko, pwede, kung meron silang rooms na pwede kong i-rent sa mga buses. So, isa sa mga rooms na na-rent ko, na-meet ko lang siya sa bus, si Ate T. Ate T. Let's call her Ate T. Binigay sa akin ni Ate T yung kanyang bed. Kasi bachelor yun eh. Tapos si Ate T, natulog siya dun sa may sofa bed. So, napakabait niya. Pag meron siyang pagkain, pag meron siyang niluluto, halimbawa fried fish, hinahati niya yun tapos binabaon namin. Mga 1 or 2 jobs, kanya. So, ito yung exact spot kung saan ko na-meet yung recruiter. So, dito ang entrance ng mga magko-commute. Turo ko sa inyo yung dating train. Merong train dito o yung rail pero kinat na siya eh. They stopped operating the Ay. Cameraman, chop chop. So silipin natin dito. Nagtuturo ko sa inyo. So ito yung bibilihin ko. Tingnan niyo lahat ng mga buses oh. Dito nang gagaling. Sa kabila, yun yung mga buses papuntang Ottawa. Doon yung sa kabila. Nung pumunta ako ng Ottawa, dito ako sumakay. Parang hub siya ng mga, ang tawag dito? Hub siya ng mga transit. Yung istasyon, ito yung istasyon ng rail na ngayon hindi na siya nag-ooperate. Parang tinigil na siya. Dati meron ditong rail eh. Merong train na nasa surface siya. So ngayon tinigil na nila yung yung operation nun. So ang dami ng mga nagbago. Dito medyo ingat kasi marami dito mga lumalapit na siguro mga homeless sila. Pansinin niyo yung yung ground, hindi siya na-maintain, no? So ito, turo ko sa inyo yung Canada Center. So yung mga first 2 days namin dito kami kumuha ng SIN. Hindi ko sigurado kung dito rin namin kinuha yung OHIP o yung Health Insurance Plan ng Ontario. Pero dito, pati mga pamangking ko, sinamahan ko dito sila nag-apply ng SIN sa, ano ba yon? Ontario, service? Hindi Ontario service eh, Canada. Ontario service. Hindi Ontario service eh. Ontario, Canada. Nalimutan pa. So dito yon. Alam ko dito pa rin yun eh. Kasi sino ba yung dating kasama ko dito? Si Anila at si May, sinamahan ko dito, kumuha sila ng SIN, yung sa atin sa Pilipinas, Social Security System Number. Alamig po. So yan, paikot-ikot ako dito kasi parang dito eh, somehow parang stamping ground. Yung parang I feel at home dito sa Pero rarely na akong pumupunta rito eh. So yan, may passport, din pala rito, passport services. So dito, dyan lang ako nakaupo. Wala lang, tumatambay lang. Kasi yung bahay na naka-assign sa akin, dito lang mga 2 blocks away lang dito. So dati maraming mga upuan dyan. Nakaupo lang ako. Ngayon somehow parang naging ghost city, parang naging abandoned siya. Dami nang nagbago. Ay, yung civic center mga parang may mga ginagawa mga presentation dyan. Minsan Filipino culture, ganyan. So,
ayan, pinakita ko lang po sa inyo yung aking ini-stambayan nung bago ko dito. Mga first week, first 2 weeks, ganyan. So, masarap balikan kasi parang ipapaalala sa'yo yung mga beginnings. Hindi naman malayo sa beginning ko yung status ko ngayon. Pero, kumbaga nakasurvive ng 20 plus years sa Canada, dito po lahat nagsimula. First day pa lang, kumuha na kami ng SIN na parang pagkakakilanlan mo bilang imigrante sa Canada. So I hope you enjoy this trip. I'd like to give special thanks to Mary Rose. She's behind the camera. Thanks, May. So yun lang po. Magkita-kita tayo sa next vlog. Have a good day. Arte much. Ginawa. Talagang buwis buhay itong vlog na to, ah.